Kakalunsad lang ng Ukraine ng isang makapangyarihang bagong mandaragit sa kanilang himpapawid. Hindi ito isang magarang fighter jet, bomber, o attack helicopter, at hindi rin ito nilagyan ng mga high-powered na missile o machine gun. Pero isa pa rin ito sa pinakamahalaga at pinakamakabagong dagdag sa arsenal ng militar ng Ukraine, na kayang magligtas ng napakaraming buhay at labanan ang mapanirang mga grupo ng drone ng Russia. Tinatawag itong Shark, at narito ang mas malalim na pagtingin kung ano ito, paano ito gumagana, at bakit ito nakatakdang gumanap ng napakahalagang papel sa digmaan sa Ukraine. Ang Shark ay isang magaan, single-engine, 2 upuang eroplano na dinevelop ng kumpanyang Czech-Slovak na Shark Aero. Itinatag ang kumpanyang ito noong 2006 at kaya't halos 2 dekada na silang gumagawa ng mga ganitong eroplano. Wala silang ibang produktong ginagawa, kaya ang Shark Aero Team ay naibubuhos ang lahat ng kanilang oras, lakas, at kaalaman sa pagpapahusay ng Shark na eroplano. Ang bunga ng kanilang pagsusumikap ay isa sa mga pinakakahanga-hangang microlight na eroplano sa buong mundo ngayon pagdating sa teknikal na aspeto. Ito ay may habang 22 talampakan taas na mahigit 8 talampakan pakpak na halos 26 na talampakan ang lapad at bigat na mahigit 600 libra kapag walang laman. Kaya nitong magdala ng mahigit 26 na galon ng gasolina at pinapagana ito ng Rotax 900 at 12 ULS na 4-stroke na makina. Pinapabilis nito ang sasakyan hanggang 100 at 70 milya bawat oras o 300 kilometro bawat oras at binibigyan ng saklaw na hanggang 1,000. 550 milya o 2,000 at 500 kilometro. 12 ng Shark ang naibenta na sa mga piloto sa 26 na bansa sa buong mundo at nagamit na rin ito para magtala ng ilang Guinness World Records. Noong 2022 pinalipad ni Zara Rutherford, isang British-Belgian na piloto, ang isang Shark sa buong mundo. Siya ang naging pinakabatang babae na nakumpleto ang solo na pag-ikot sa mundo at ang unang babae na gumawa nito gamit ang isang microlight na eroplano. Sa madaling salita, ang Shark ay isang maaasahan at subok na eroplano, ngunit hindi ito dinisenyo para sa digmaan o ginamit sa totoong labanan. Hanggang ngayong taon, nagpasya ang Shark Aero Team na subukan ang isang kakaibang bagay. Sinubok nila ang kanilang kakayahan. Gumawa ng bagong bersyon ng tanyag na Shark eroplano na may mga pagbabago na makatulong sa Ukraine na ipagtanggol ang kanilang mga mamamayan, lungsod at kalangitan. Ipinakita ang handang pangdigmang Shark sa kamakailang Paris Air Show 2000 at 25 mula Hunyo 16 hanggang 22. Ang French-Canadian na eksperto sa abyasyon at dating piloto ng fighter jet na si Ate Shue ay dumalo sa air show. Nakipagkita si Ate Shue sa isang kinatawan ng Shark Aero para malaman pa ang tungkol sa pinakabagong likha ng kumpanya. Ipinaliwanag ng kinatawan kung paano naiiba ang Shark na ito kumpara sa mga nauna. Oo, kaya naming matukoy ang electromagnetic profiles ng iba't ibang drone tulad ng Shark, Holland o kung ano man ang kailangan nila. At kapag natukoy na namin ang mga drone na ito, maaari na naming silang i-neutralize. Salamat sa mga jammer na inilagay namin sa ilalim ng sasakyang panghimpapawid. Ngayon, seryosong upgrade yan. Ang lahat ng iba pang Shark na sasakyang panghimpapawid ay idinisenyo lang para sa paglipad, na may mga tampok at disenyo na nakatuon sa kaginhawaan, bilis, kaligtasan at kahusayan. Iba talaga ito. Dahil sa built-in nitong drone jamming technology, kaya nitong tukuyin ang mga kalapit na drone, guluhin ang kanilang komunikasyon, at pabagsakin ang mga ito pabalik sa lupa. Bawat drone na bumabagsak sa lupa nang hindi tinatamaan ang target ay kabiguan para sa Russia at tagumpay para sa Ukraine. Ipinaliwanag pa ng kinatawan ng Shark Aero kung paano eksaktong gumagana ang mga jammer ng Shark. Ang 2 jammer na ito ay matalinong itinago sa ilalim ng katawan o ng eroplano. Eksaktong naka-align sa gitna ng bigat nito. Sa aktwal na operasyon, karaniwang lumilipad ang Shark sa taas ng mga 6,000 talampakan o 1,000 at 800 metro, bagamat kaya nitong umabot hanggang 10
8,000 talampakan o 5,000 at 500 metro. Ang saklaw ng mga jammer nito ay nasa 28 milya or 45 kilometro. Bagamat maaring hindi mukhang malaki, napaka-impressive pa rin ng saklaw nito para sa ganitong klase ng drone jamming craft. At ang anumang drone na lalapit sa pating ay halos tiyak na mawawala ng signal at babagsak sa lupa. Iyon ay dahil karamihan sa mga drone, tulad ng Shahid at Orlan na ginagamit ng Russia, ay karaniwang umaasa sa Global Navigation Satellite System technology para mag-lock at mag-navigate papunta sa kanilang mga target. Kasama ng mga video transmission ang pagpapadala ng impormasyon mula sa labanan sa kanilang mga operator. Kapag na-block ang mga komunikasyon na iyon, halos mawalan ng silbi at lakas ang mga drone. Nagiging parang mga makina na lang na nakakabit sa mga pampasabog na lumulutang sa himpapawid nang walang gumagabay sa kanila. Mahalagang tandaan na ang ilang drone, tulad ng Shahid, ay may inertial navigation systems na idinisenyo para gumana kapag na-jam o naistorbo ang Global Navigation Satellite System signal. Ngunit ang mga sistemang ito ay hindi perpekto at hindi idinisenyo para sa tuloy-tuloy na pag-jam. Isa lang itong backup na paraan ng nabigasyon na maaaring makatulong sa drone na manatili sa tamang direksyon kung ma-jam ang Global Navigation Satellite System nito ng ilang minuto. Pero ang pating ay maaaring magpatuloy sa pag-jam ng signal ng mas mahabang panahon. Sa teorya, habang tumatagal na walang signal ang drone, bumababa ang posibilidad na maabot nito ang target. Dagdag pa rito, ang pating ay may saklaw na halos 1,200 at 50 milya o 2,000 kilometro. Ang eroplanong ito ay kayang lumipad ng hanggang 12 oras sa isang tangke ng gasolina na nagpapakita ng husay nito. Maaari itong magpalipad-lipad sa mahahalagang lugar tulad ng mga lungsod ng ilang oras na pinapabagsak ang mga drone at nagliligtas ng maraming buhay sa proseso. Mayroon din itong parachute safety system para sa mga emerhensyang sitwasyon at onboard oxygen system para matulungan ang mga piloto na makahinga sa matataas na altitude. Bukod dito, ang pinakamataas na bilis nito ay humigit kumulang 100 at 70 milya bawat oras o 300 kilometro bawat oras. Pinapayagan nitong mabilis na mailipat sa ibang lugar kapag kinakailangan o mabilis na makaalis sa isang lugar kung nanganganib itong maging target ng mga puwersang Ruso. Ngayong natalakay na natin ang mga technical na detalye, mainam nang tingnan kung bakit maaring maging napakahalaga ng Shark para sa Ukraine pagdating sa pagtatanggol ng kanilang mga lungsod. Una, mahalagang maunawaan ang konteksto ng kinakaharap ngayon ng Ukraine. Ang mga mamamayan ng bansa ay halos palagian ng binobomba ng mga drone ng Russia at hindi lang ito limitado sa mga lugar ng labanan at mga teritoryong malapit sa hangganan. Regular na nagpapadala ang Russia ng mga drone sa malalalim na bahagi ng Ukraine, kabilang ang Kyiv, upang tumadhana sa iba't ibang lugar. Mula nang magsimula ang digmaan, dumami ang mga pag-atake taon-taon mula sa buwan ng average na 900 at 59 noong 2,000 at 24 hanggang mahigit 3,000, 400 at 50 noong 2,000 at 25. Ang mga drone na ang sanhi ng 70% ng mga pagkamatay at pagkasugat ng mga sundalong Ukrainian at civilian ay karaniwan na ngayon. At kahit na maraming sistema ng depensa ang Ukraine para labanan ang mga drone na ito, kabilang na ang mga air defense system at mga misil, kailangan pa rin nito ng dagdag na tulong hanggat maaari. Dahil kahit na may lahat ng mga depensang yon, may ilang Russian drone pa rin na regular na tumatama sa kanilang mga target. Nagdudulot ng matinding pinsala at patuloy na pagkasugat at pagkawala ng buhay. Noong Hulyo 3 hanggang madaling araw ng Hulyo 4 inilunsad ng Russia ang isa sa pinakamalalaking drone strike nito sa Kyiv. Iniulat na nagpakawala ito ng record na dami ng mga drone sa kabisera ng Ukraine. Nakita sa mga video at larawan ang mga pagsabog, apoy, at makakapal na usok sa kalangitan, habang nagkalat ang mga piraso ng wreckage at debris sa mga kalsada ng lungsod. Nag-iwan ang pag-atake ng hindi bababa sa 1 namatay at 23 pang iba ang nasugatan. Napakaraming sibilyan ang natulog sa mga subway station upang maghanap ng masisilungan. Nakikinig sila sa kaguluhan at karahasan sa itaas nila, umaasang makaligtas hanggang umaga. Hindi ito bihirang pangyayari. Ang Kyiv, tulad ng iba pang lugar sa Ukraine,
ay regular na nararanasan ang ganitong uri ng pag-atake. May ilan na di gaanong mapaminsala, ngunit may iba na mas malala pa. Noong Hunyo, isang pag-atake sa Kyiv ang kumitil ng 15 buhay at nagpabagsak sa isang buong bahagi ng gusaling tirahan, na nagresulta sa mahigit 100 na sugatan dahil sa napakaraming pag-atake at malawakang pagkasira. Nahihirapan ang Ukraine na makasabay. Labis ng pagod ang mga sistema ng depensa sa himpapawid nito. Malaking dagok para sa Ukraine ang balitang itinigil kamakailan ng United States ang pagpapadala ng mga Patriot at iba pang sandata sa Kyiv. Ang pagdating ng Shark ay nakakatulong para mabawasan ang masamang balita habang nagbibigay sa Ukraine ng bagong option para depensahan ang sarili laban sa mga pag-atake ng drone. Ang eroplanong ito ay napakamura at epektibo para sa Ukraine. Isa ito sa pinakamagandang aspeto nito. Isipin mo, halimbawa, kung ito ay ipinalipad sa kalangitan malapit sa isang malaking lungsod tulad ng Kyiv, sa susunod na magpadala ang Russia ng maraming drone sa direksyong iyon, maaaring i-jam ng Shark ang komunikasyon ng sino mang papasok sa radius nito. Ito ay makakapagpatumba ng 12-12 o daan-daang drone sa ilang minuto lamang. Ang ilang Russian drone ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 bawat isa. Bawat napapatumbang drone ay pagkalugi para sa Russia. Ngunit kadalasang kailangan ng Ukraine gumamit ng mamahaling depensa para pabagsakin ang mga ito. Maaaring kailangan nilang magpaputok ng mamahaling missile, gumamit ng $1,000,000 na air defense systems o paganahin ang mga high-end na radar unit. Kung may kahit isang drone na tumama sa target nila, nangangahulugan ito ng karagdagang oras, pera, lakas tao, at yaman na kailangan ng Ukraine para linisin ang mga guho, iligtas ang mga nasugatan, at muling itayo ang mga wasak na infrastruktura. Binabago ng Shark ang laro. Hindi nito kailangang gumamit ng mamahaling mga misil o iba pang sandata para pabagsakin ng mga drone. Maaari itong manatiling nakalutang sa himpapawid. Hinayaang ang teknolohiyang panggulo ang gumawa ng mahirap na trabaho. Para sa bawat drone na napipigil nito, isa pang misil ang natitipid ng Ukraine. At habang mas marami ang nagagawa ng Shark, mas lumalaki ang natitipid ng Ukraine at ang nalulugi ng Russia. Napakahalaga niyan ngayon. Sa panahon na talagang pinaiigting ng Russia ang kanilang mga pag-atake at ang kanilang presidente, si Vladimir Putin, ay mukhang patay na. Nakatutok siya sa paggamit ng marahas na estratehiya para pahinain ng Ukraine sa layuning manalo agad sa digmaan. Malinaw na nakakasama ng husto ang estratehiyang ito sa Ukraine. Nagreresulta ng kamatayan at pagkawasak sa buong bansa at sa labanan. Ngunit nagdudulot din ito ng matinding epekto sa ekonomiya ng Rusya, kung saan nagbabala kamakailan ang mga nangungunang eksperto na malapit na ang bansa sa isang malaking resesyon. Napilitan na si Putin at nangakong babawasan ang gastusin sa militar, pagsapit ng 2,026 kung magpapatuloy ang matinding depensa at paglaban ng Ukraine hanggang sa huling bahagi ng 2025, maaaring maramdaman nila ang pagluwag ng presyon sa susunod na taon, na posibleng magbukas ng mga pagkakataon para sa mga kontra-atake at pagbawi ng mga nawalang teritoryo. Pero kailangan nitong maging matipid sa diskarte, magtipid kung saan maaari, dahil wala itong kasing laking budget sa militar tulad ng sa Russia. Ayon sa datos, mahusay ang pagganap ng Ukraine sa aspetong ito sa kasalukuyan. Sa isang press conference noong Hunyo 21, ibinunyag ni Oleksandr Syrsky, Commander-in-Chief ng Ukraine, ang epektibidad nito. Tinatayang umabot sa humigit kumulang 10 bilyon ang halaga ng pinsala na dulot ng mga drone strike ng bansa laban sa Rusya mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ipinaliwanag ni Syrsky na kada $1 na ginugol ng Ukraine sa drone strike, nakapagdulot ng $15 na pinsala sa Russia. Ang sandatahang lakas ng Ukraine ay nagsusumikap rin na maging episyente sa gastos para sa kanilang mga operasyong depensa tulad ng sa kanilang mga opensiba. At maaaring gumanap ng papel ang Shark diyan dahil sa mababa nitong gastos sa operasyon. Isa pang malaking benepisyo ng sistemang to ay ang epekto nito sa moral at kumpiyansa ng parehong mga Ukraino at Ruso. Tulad ng binanggit, umaasa na ngayon ang mga puwersang Ruso sa mga drone. Maraming grupo ang ipinapadala nila sa hangganan para regular na atakihin ang mga target sa Ukraine. Nasasanay na ang mga Ruso sa malupit na epekto ng kanilang mga drone attack. Kahit may ilang drone na napapabagsak ng depensa ng Ukraine, may iba pa ring nakakalusot at tumatamat sumasabog sa kanilang mga target. Dahil dito,
Kumpiyansa ang Rusya na magpapatuloy ang tagumpay ng kanilang mga pag-atake gamit ang drone, na gumaganap ng mahalagang papel sa kanilang patuloy na pagsisikap na pahinain ang depensa ng Ukraine unti-unti. Natutunan ng katakutan ng mga sundalo at sibilyan ng Ukraine ang mga drone. Nanginginig sila sa takot tuwing naririnig ang kakaibang ugong ng drone. Alam nila, ang pinakamainam na magagawa ay tumakbo o magtago at umasa na hindi sila mapansin o masabugan ng drone. Isang walang katapusang siklo ng takot at pagkataranta ang nangyayari, ngunit tumutulong ang pating para maputol ito. Kapag nakaposisyon sa itaas, mapoprotektahan nito ang buong populasyon laban sa malalaking grupo ng drone. Nagbibigay ito sa mga Ukranyano ng pag-asa at ginhawa na kailangan nila sa matinding pagsubok. Ang Shark ay isang makabago at flexible na kagamitan para sa sandatahang lakas ng Ukranya, na nagbibigay ng iba't ibang bagong paraan ng estratehikong depensa. Ngayon, nakita na natin noon ang mga electronic warfare aircraft at radio jammer, syempre, pero may bago pa ring naibibigay ang Shark dahil sa microlight na anyo nito, real-time na kakayahan sa electronic warfare at kahanga-hangang abot at tibay. Wala pang naging anti-drone aircraft na katulad nito at maaari itong magdagdag ng napakahalagang proteksyon sa kasalukuyang teknolohiya ng air defense ng Ukraine. Sa mahahalagang lugar, maaaring magpadala ang Ukraine ng advanced na mobile fire team para pabagsakin ang mga drone mula sa lupa. Gamitin ang mga surface-to-air missile na galing sa kanluran at mga lokal na gawa para pabagsakin ang mga target na may mataas na halaga. At pagkatapos, hayaang magbantay ang Shark sa itaas, medyo malayo sa likuran, para pabagsakin ang anumang drone na makakalusot. Bilang alternatibo, maaaring ilagay ang Shark mas malapit sa unahan, handang wasakin ang mas maraming drone hanggat kaya nito, habang nakaantabay ang mga fire team para tirahin ang anumang target sa area na makaligtas sa mga jammer. Ang ganitong sasakyan ay nagbabago ng mga panuntunan sa air defense, air. Sa matagal na panahon, malaki ang naging focus sa mga mamahaling fighter jet, na minsan ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar bawat isa, at mga komplikadong air defense system na may mobile missile platform, radar scanner, at buong team ng mga operator. Karaniwan at napagkasundo ang paniniwala na ang ganitong uri ng mga high-end na teknolohiya lang ang tunay na paraan para labanan ang lumalalang banta ng drone at missile bombardment. Pinabulaanan ng Shark ang lahat ng iyon. Kumpara sa mga jet at system na iyon, mura, simple, at basic lang ang sasakyang ito. Gayunpaman, masasabing kasing halaga at epektibo rin ito sa totoong buhay sa pagpigil sa mga magkasunod na atake ng mga unmanned aerial vehicle. Isa itong nakakagambalang puwersa sa lahat ng aspeto ng salita. Kung makakatanggap o makakagawa pa ang Ukraine ng mas maraming eroplanong tulad nito, maaari nitong baguhin ang takbo ng digmaan at mapilitan ang Russia na baguhin ang kanilang taktika. Dahil ang estratehiya ng Kremlin na nakatuon sa mga drone ay hindi na magiging kasing epektibo tulad ng dati. Ito mismo ang kailangan ng Ukraine, kaya matagal na nilang pinag-aaralan ang mga bagong paraan para labanan ang mga drone. Ayon kay Commander-in-Chief Syrskyi, ang paggamit ng magagaan na sasakyang panghimpapawid ay magandang paraan para labanan ang mga Shahid drone. May mga panibagong kagamitan na tayo sa abyasyon at may isinasagawang mga bagong proyekto salamat sa tulong pinansyal at material ng ating mga katuwang. Ang mga makabagong platapormang ito ay may advanced na sistema ng nabigasyon at sandata na magpapataas ng bisa ng mga operasyon laban sa drone. Siyempre, sa kabila ng lahat ng mga benepisyo nito, hindi perpekto ang bagong Shark na anti-drone electronic warfare aircraft. May ilang mga kahinaan na dapat ding tandaan. Una, isa pa lang sa mga microlight na eroplanong ito ang nagawa at naipadala sa Ukraine hanggang ngayon. Bagamat posible na mas marami pa ang dumating sa hinaharap, wala pang opisyal na plano na inihayag para matugunan ito. Maaaring kumuha ng inspirasyon ang Ukraine mula sa Shark upang makagawa ng katulad na sasakyang panghimpapawid, o kaya ay umorder ng mas maraming karaniwang modelo ng Shark mula sa Shark Aero at lagyan ng kinakailangang teknolohiyang pang-jamming. Pangalawa, ang Shark ay walang kakayahang magdepensa laban sa mga fighter jet, putok ng baril, o missile strike mula sa lupa o himpapawid. Kaya, hindi ito angkop para sa gawain sa frontline ng labanan. Maliit at mabilis na target ito, kaya maaari itong makaiwas pansamantala sa putok ng kalaban
ngunit malamang ay mabibigo rin ito sa huli. Dahil dito, sa kasalukuyang kalagayan nito, malamang gagamitin ang sasakyang ito ng malayo sa unahan ng labanan. Sa himpapawid ng Ukraine, maaaring magbantay ito sa langit ng Kyiv o ibang malalaking lungsod upang pabagsakin ang anumang drone na papasok sa saklaw nito. Mas matimbang pa rin ang mga benepisyo ng Shark kaysa sa mga kahinaan nito. At ito ay isang napakagandang karagdagan sa anti-drone arsenal ng Ukraine. Isa na namang halimbawa ng mga kaalyado sa Europa at kanluraning mundo na gumagawa ng lahat upang mag-innovate at suportahan ang mga matapang na tagapagtanggol ng Ukraine. Saan man itong ma-deploy, tiyak na makakatulong ang Shark na pabagsakin ang isa-isang Russian drone. Hindi na kailangan ng Ukraine military na gamitin ang kanilang limitadong stock ng mga missile o isugal ang pagkasira ng kanilang pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang air defense systems. At iyan ay magandang balita para sa Ukraine at masamang balita para sa Russia. Alamin pa ang iba pang magandang balita para sa Ukraine sa video namin tungkol sa lumalaking kahusayan nito sa digmaang drone. Alamin ang tungkol sa murang ngunit revolusyonaryong acoustic weapon na ginagamit ng Ukraine para matukoy ng tumpak ang mga drone, missile at artilyeriya ng kalaban. At sa huli, siguraduhing mag-subscribe sa aming reliable news channel 2 para sa mas detalyadong araw-araw na ulat mula sa mga frontline at iba pa.